Welcome back mga ka-review natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, kapapasok lang. Lagot si Castro, di nakaligtas sa utos ng Pangulo. Hinatulan na. Yan mga ka-review natin. Dinamay si Romualdez, yan mga ka-review natin patungkol po riyan. Ang ating aalamin mula po sa channel ni Banat Kapanig TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Yan mga ka-review natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, huwag na po natin patagalin, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Umamin si Congresswoman Franz Castro na pinag-uusapan daw sa mababang kapulungan o ng mga party leaders ang possible impeachment ni Vice President Inday. Naku, sabi ni Congresswoman Franz, pinag-uusapan ng mga miyembro dito sa Kongreso dito sa impeachment. So kami naman ay nakikinig-kinig lang sa usap-usapan tungkol sa impeachment. Ito ay kinatawan si Congresswoman Franz ng ACT Teachers Party List. Ang sabi niya, political party leaders are behind the talk of impeachment. Pinag-uusapan, may mga maritesan, mga chismis dito na baka may mag-file ng impeachment case. Inaantay na lang yung complaint. Yun din po ang narinig kong ugong. So sabi ni Congresswoman Franz, siya naniniwala din siya na ang recent events sa Kongreso indicate a waning political influence on the Duterte family. Naniniwala ba kayo dyan? Sabi ni June, malakas ang loob ng Makabayan bloc kasi they have the backing of the admin, tapos the invisible hand of the US is also at work. Kaya we no longer hear rallies na shouting tuta ng kano. Sabi ni Floren, nakalimutan yata nila na mas madami pa yung boto ni VP Inday kay PBBM tapos impeach mo. Well, kasi, syempre, feeling kampante sila. Also, VP Inday is the biggest threat to any candidate in 2028. Plus, the continuing influence of the former president, also surnamed Duterte, is something that they need to guard against. Kasi, let's say, mag-all out. So, as of right now, si Presidente Duterte hindi pa yan nag-all out, ha? Gaano lang siya, sagikan lang siya, nagbibitiw ng salita. Pero pag nag-ikot yan, paano na? Mahihirapan sila because ang loyalty ng mga tao kay Presidente Duterte, while it may not be as strong as it was when he was president, may marami siyang diehards. And still, he represents a formidable force in Philippine politics. So, as we mentioned before, kailangan siraan yan para mawala yung influence. Kailangan siraan din si Inday para walang mairarally, walang second phase, Duterte Part 2. Wala na. Take away the Dutertes as a part of the equation kasi the Dutertes were the game changers, are the game changers. Remember that there are things that got built, things that got done during the Duterte administration. I will emphasize it was not perfect. And of course, mistakes were made. And of course, there still were people in there who were corrupt to the core. Excuse me lang, di ba? Hindi kinaya talaga na 100% na walang sala ang Duterte administration. And yet, napasa yung mga crucial na legislation, nagkaroon ng mga programa na that would not have otherwise gotten done. Universal healthcare, free tertiary education, mga programs that are aimed at eradicating poverty and ensuring, and remember this, ensuring social and financial mobility. Anong ibig sabihin nito? Yung mahihirap maiaahon natin, ang middle class So yan mga ka-review natin, naniniwala po ba kayo na narinig-rinig lang ni Franz Castro itong planong pagpapatalsik kay Vice Presidente Duterte, mga ka-review natin? Ako mga ka-review, personal po ito, opinion mga ka-review natin, mukhang posible rin na, di ba, posibleng narinig niya, kasi di ba, posible rin na inutusan itong si Castro na pasingawin, na itong plano na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para hindi mabigla yung mga tao, hindi mabigla na lang bubulusok itong issue ito,
So parang ginamit lang nila si Castro dito mga ka-review natin. At posible rin na totoo na nag-uusap-usap nga itong mga party leaders mga ka-review natin. Di ba nga, kasi sabi nga ni dating Pangulong Duterte mga ka-review natin, no? Kaya nga kumalas yung mga, di ba? Kumalas yung mga congressman ng PDP laban mga ka-review natin sa kanilang partido. Kasi nga po ginigipit ni Romualdez, 'di ba, mga ka-review natin? Wala kang project pag di ka sumunod, 'di ba? Walang project. Ibig sabihin, si Romualdez talaga ang pinakamakapangyarihan diyan, no, mga ka-review natin. Posible kaya 'yon, mga ka-review natin na 'di ba? Yung iba kasi, 'di ba, sabi naman ni Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw nila naririnig yung mga ganun, no? Posibleng ginagamit nga lang itong si Castro para pasingawin itong isyong ito patungkol yan sa impeachment ni BP Sara, mga ka-review natin, para hindi mabigla yung mga tao na pag lumabas na talaga yung totoong pakay nila, na-absorb na ng taong bayan, no? Na brainwash na nila yung taong bayan. Kayang makipag-tagisan ng negosyo and all that with the big boys. Mobility meaning kaya natin umangat, kaya natin mayroong room for us to go up, to go upwards, to be wealthy, to create wealth and so on. Kasi ang nangyayari sa ngayon ay nalalaki yung pera dun sa mga oligarko. Sila nakakakuha ng malalaking kontrata sa gobyerno. Sila po ang nakaka-corner ng mga negosyo. Sila yung nakaka-influence ng mga politiko natin for tax breaks, tax exemptions and all that. Ang ginawa ni Presidente Duterte may train para matanggal itong mga exceptions na to. Pero dahil sa lakas ng ilang mga oligarkong ito, humingi pa sila ng extension. O sige, sabi ni Duterte, sige, you have 5 years extension but beyond that, tama na. Kasi kung tax break kayo ng tax break, parang ang nangyayari, government ang nagsusustento sa negosyo ninyo. Now, ang ordinaryo bang hampaslupang negosyante katulad natin, mga nagbebenta ng fishball, nagbebenta ng banana Q, barbecue, ganyan. Mga home bake shops, yung mga social media content creators and all that. Kaya ba natin 'yon? Meron ba tayong tax breaks? Aba, full kaya ang binabayad natin sa taxes. Mabuti nga dahil sa train tumaas na yung cut-off ng non-taxable income. Gayon pa man, nakikita natin na may mga nagsusuppress ng tinatawag natin ng social and financial mobility. Sabi ni Ma'am Pinay, Pulong and Baste will also help in the candidacy of VP Sara when and even when she decides to run for the presidency. So, sabi ni Angelito, masyado, tama. Sabi ni Fraki muna, FOI sa executive, totoo yan. Ginawa ni Presidente Duterte yan, nagkaroon tayo ng FOI in the executive. Kung kaya't there are certain things talaga na napipilitan ng mga cabinet secretaries na sagutin. Ano po ang ginawa ninyo dito, ganito, sino po ang ganito, etc. Sabi ni Angelito, masyado na po halata ang sabuatan ng lahat ng media, gobyerno at makakaliwa at pati ang US kasi po kahit isa walang nagrarally ngayon sa Amerika sa pagdadating ni BBM. Dati po napakaraming balita sa mga nagrarally. Anyari po at bigla na lang silang tumahimik. Hindi patatas guys, buti nga na ibalik na yung libreng tertiary education. Dati UP used to be at 5K per semester, then nawala raw ang sponsors, naging 80K per sem. Actually, hindi po. Yung 18K per sem, yan po ay under the socialized tuition fee program. Yan po ang full tuition ng isang estudyante. Alam ko, enrolled na rin naman ako sa UP. Yung 5K, ako 5,000 per semester master's degree kasi ang average ko is something like 6 to 9 units lang per semester. So, nung panahon ni Duterte, natanggal yan. Free tertiary education. So, lahat ng UP students ay nalibre na. At in-extend yan sa medical school. Ang law po, ang naka-socialized tuition fee pa rin. So yan mga ka-review natin, ano po ba ang pinalalabas dito sa video ito? No? Ang opinion ko lang mga ka-review natin, yung sinasabi po dito is lumakas po yung loob, no? Natong mga Makabayan Black, no? Mga ka-review natin. Ngayong administrasyong ito, kasi nga po binaback-upan sila ni Speaker Romualdez, mga ka-review natin. At ang mga Marcos, mga ka-review natin, iilang Marcos, di ba? Sa napuro yan si Sandro Marcos, no? At ano pa ba ang napansin natin sa video ito is
ipinapakita kung gaano pa rin kalakas ang mga Duterte, mga ka-review natin, no? No, yung mga nagawa ng mga Duterte, i-compare nga po natin, mga ka-review natin, no? Well, anyway, napakaaga pa naman para i-compare natin, pero let's compare na lang, konting ano lang, 'di ba, yung mga nagawa or yung mga pangako nung eleksyon, 'di ba? Nagawa na ba yung mga pangako nung nakaraang eleksyon, no? Yung mga matatamis na mga pangako nung nakaraang eleksyon. Kasi nga po, mga ka-review natin, eto, pati tayong lahat apektado dito, mga ka-review natin. Nung sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na gagawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas, mga ka-review natin, marami po ang natuwa ron. At marahil, yun po ang dahilan kung bakit nila binoto, 'di ba? Si PBBM, mga ka-review natin, no? Pero halos nadoble yung presyo ng bigas, mga ka-review natin, nakakapanghinayang lang, no? Yan, marami po ang nag-react dyan, mga ka-review natin, yung presyo ng bigas. At tumaas po ang mga bilihin ng ating mga basic needs, no? Sinasabi naman ng iba na talagang ganyan po kasi lahat naman ng bansa dumadanas sa inflation, mga ka-review natin, no? Well, anyway, kung ganun naman po talaga, wala tayong magagawa, no? At antayin na lang po natin na talagang matupad yung pangako ni PBBM na bumaba talaga yung kilo ng bigas, mga ka-review. Kasi marami na po ang umiiyak na mga nanay, no? Lalo na sa pagbabudget po ng kanilang sweldo ng kanilang mga asawa. Naku po. Alright, mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Yan, mga ka-review natin, i-comment lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, no? Sa balitang ito. Yan nga po, no? Talagang napansin rin natin, kayo nga po, di ba? Kayo nga po yung nagko-comment, di ba? Na talagang lumakas po talaga yung loob, no? Itong Makabayan Black, mga ka-review natin, sa panahon ngayon, no? Kasi kaalyansa nila yung House Speaker, mga ka-review natin, no? At well, palagay ko lang, mga ka-review natin na nagagamitan lang ang mga ito, no? Nagagamitan lang po ito, yung Makabayan Black ginagamit ni Speaker, yung si Speaker naman ginagamit naman yung Makabayan Black para siraan po yung di ba? Yung pinakamatindi niyang kalaban sa 2028, mga ka-review natin, no? Walang iba kundi si BP Sara Duterte. Yan, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga ka-review natin, no? At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Yan, mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.